manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin sa iyong dakila't angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadahilan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming matularan ang aming pinararangalan upang matutuhan naming mahalin ang mga kaaway, pakundangan sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ni San Estebang marunong manalangin para sa mga umuusig na kalaban. Iniluluhog po namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pat, gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Cirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng mga Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumalungong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinupad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging koblihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig sa sinumang tao. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako at iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah.
sa Diyos nagliwanag tayo, ang pinagpalang totoo, sa ngalan niya'y naparito. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Habang binabasa po ang unang pagbasa ng Nanay Juanita, at habang tayo ay tumutugon sa responsorial psalm, naantig po ang aking kalooban at gusto ko lamang i-share sa inyo bago ang homilya tungkol sa sinasabing si Saulo ay naroroon. Siya yung binatang pinag-iwanan ng hinubad na kasuotan ni Esteban. Ang Saulo din pong ito ang magiging si Paul o si Paulo. Si Pablo pala. Paulo. Si Pablo, si Apostol Pablo. Ano ho? Ngayon, iniisip ko kanina, magiting siyang tagapag-usig ng mga Kristiyano noon. At nung nagkaroon siya ng conversion, na-encounter niya si Jesus. Naging magiting din siyang tagapagpahayag ng ebanghelyo o mabuting balita sa mga hentil, sa atin. May kinalaman din kaya si Esteban sa conversion ni Saulo? Kanina ko lamang naisip, ano? Kasi sa ginawa ni Esteban, bukod kasi sa sinabi niyang Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu, hindi ko alam ba't nawala yun dito sa lectionary, pero sinabi rin niya, at mamaya babalikan natin, na wag niyo na po sanang ipagsakdal ang mga ito sa gagawin nilang kasalanan. Ipinagdasal niya ang kanyang mga executioners. Sinuklian niya ng pagpapatawad at pagmamahal ang suklam na kanyang tinatanggap. Sa mabuting balita naman ay naantig ang aking kalooban doon sa sinasabing, kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa. Itong sinasabi ng mahal na pong Jesus Nazareno na mga lilitisin, yung mga naglakas ng loob,
na sumunod sa Kanya. Kasi may kabuntot pong persecution ang pagkarinig ng Ebanghelyo, pagtugon dito at pagsunod sa Kanya, lalo pa sa panahon noon. Dito sa atin hindi masyadong dama ang persecution. Pero ang nais kong i-share sa inyo ay yung, di ba pagka nililitis, naghahanap at naghahain ng mga ebidensya. Ano ho? Para patunayan ang sakdal. Kung ang sakdal sa pagiging tagasunod ni Jesus ay ang pag-ibig sa mga kaaway, pagpapatawad sa mga nagkasala sa iyo, pagre-reach out sa mga nangangailangan, paghahatid ng pag-ibig sa mga pinagkaitan nito, harinawa, kung tayo naman ang nililitis, makatagpo sila ng sapat na ebidensya para tayo ay tuluyan. So magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-26 ng Disyembre at kapistahan ni Saint Stephen. Isang araw makapasko, ginugunita po natin ang kinikilalang pinakaunang martir ng simbahan. Parang hindi napapanahon sa kalagitnaan ng mga pagsasaya. Pero inihahayag po nito ang tunay na kahulugan ng Pasko. Kung titingnan po kasi sa lente ng pananampalataya, akmang-akma po ang pagdiriwang nating ito ngayon. Noong malapit na po siyang sumulong sa pinakamataas na antas ng pag-aalay ng kamatayan para sa kaharian ng Diyos, tumingin siya sa langit at nakita niya ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Isang pangitain, gising siya, kaya ito ay vision. Kung tulog siya, ito ay panaginip. At sabi nga natin ng mga nakakaraang mga homilya, kung tayo ang magkakasama dito, inaabot tayo ng Diyos, maging sa ating panaginip o sa ating mga pangitain. Alam niyo ang huling dalangin ni San Esteban, matapos niyang itagubili ng kanyang espiritu sa Diyos, ay para sa mga papatay sa kanya. Ito nga ho yung binabanggit natin kanina na sinabi kong ifa-follow up natin ngayon. Panginoon, wag na po nawa silang ipagsakdal sa salang ito. Ginapi niya ang suklam ng pagmamahal. Ano pa nga ba ang makagagapi sa suklam? Ano ho? Doon sa galit. Di ba pag sinasabi na kung gagantihan mo rin ang galit, yung galit, di lalo mo lamang palalakasin yung nagagalit sa iyo. Kasi ang taong galit, malakas. At pag sinulsulan mo pa ang kanyang galit, lalo mo lamang siyang pinalalakas. Magbabatuhan kayo hanggang pareho na kayong sugatan. Ang pamamaraan ni San Esteban, tubig sa apoy. Pagmamahal sa suklam. Para sa kanya, bukas ang kalangitan. Kung paanong sa kanyang puso'y bukas din ang kapatawaran. Gaya ni Esteban, tayo man ay hinahamong ituon ang ating paningin kay Jesus sa kalagitnaan ng pang-araw-araw nating pakikibaka sa buhay. At kahit sa banta ng kamatayan, sa Kanya po tayo huhugot ng pag-asang na ibigay na niya sa atin noon pang unang Pasko. Dahil doon, hindi na tayo nalalayo sa langit.
dahil sa pag-asang ito na ibinigay niya sa atin. Ang pagsaksi po natin sa mga bagay na makalangit ay ang mismong pagpapakatao natin. Ang ating buhay na hinubog ng naaayon kay Jesus. Maamo, ngunit matapang. Mapagpakumbaba, ngunit marangal. Payapa, ngunit malakas. Unang naging diakono ng simbahan, ginugol ni Saint Stephen ang kanyang buhay sa pagkakapatiran at pagkakawanggawa. At sa kanyang martyrdom, nagsisilbi po siyang source ng ating inspirasyon para patuloy pang magsilbi sa Diyos at sa ating kapwa. Sa patuloy din naman nating pagsusumikap maging mga tunay na misyonero ni Kristong nagpapahayag ng mabuting balita sa abot ng ating kapitbahayan, sa abot ng ating panahon, at sa abot ng ating lakas. Sa pagdulog po natin maya-maya sa dulang ng Ama, hilingin natin sa Espiritong Banal na iugnay tayong matibay sa pinagmumulan ng tunay na giting at sigasig sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng ating kaligtasan. Sa Kanya na nagsusustain sa atin, nagpapala at nagbibigay buhay. Maligayang Pasko pa rin po sa inyong lahat. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa gitna ng panahon ng pagsasaya dahil sa pagsilang ng ating tagapagligtas, ipinapaalala sa atin ng simbahan ang krus na inilalarawan ng pag-aalay ni San Esteban ng kanyang sarili. Samahan natin siya sa ating pananalangin para sa ating kapwa. At sa bawat panalangin ang atin pong tugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni Sang Esteban, naway maihatid natin ang kagalakan ng pagkakatawang tao ng Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok at pag-uusig na nararanasan natin araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makita ang pasasalamat sa pagsilang ni Jesus sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap na itaguyod at igalang ang buhay at dangal ng tao. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway pagkalooban tayo ng biyaya at lakas na maging matatag sa pananampalataya hanggang sa wakas. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Atinawan taglayin ang kagalakan at pagtitiwala sa gitna ng mga ligalig ng buhay na ito. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga nagbuwis ng kanilang buhay para sa pananampalataya, naway tumanggap ng gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Sa sandali ng katahimikan, atin pong idulog sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, ang mga nagtutulak sa atin para manikluhod sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Esteban, ipagkaloob mo nawa
ng naaayon sa iyong kalooban ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ako ay isang batang pastor na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Ako'y may dalang tinapay, alak na dulot ay lakas, sa amin ay magbibigay buhay. O Jesus ng manliligtas, tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng mga alay na nagpapahiwatig na ang pagpapakasakit ni San Esteban ay malwalhating idinarangal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay aming nadarama, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo ng lahat ng mga obispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Esteban, ng lahat ng mga martir at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama,
Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus, Emmanuel, is born on Christmas Day. For God so loved the world, He gave His only Son, born of the Virgin King of Israel, a Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus, Emmanuel, is born on Christmas Day. Proclaim the good news to all. The child, Lord Jesus, is here. Peace on earth He brings. Glory to God we sing.
Jesus, Emmanuel, is born on Christmas Day. Jesus, Emmanuel, is born on Christmas Day. Announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booths na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang official na imahe ng Poong Jesus Nazareno. Ang medium size po ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos at ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagpapaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagpapasalamat sa napakarami mong biyaya sa aming mga inililigtas mo pakundangan sa Pasko ng Pagsilang at pinaliligaya mo sa kapistahan ng martir na si San Esteban sa pamamagitan din ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay
lumakad tayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang hilig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalang, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y nagsikap upang makamtan natin ang kasaganan. Tayo'y managsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, nang sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalang, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.